Yo, kamusta mga kaibigan? Welcome sa panibagong reaction video. Kakaiba to. Mula sa channel ni Goldie G. Huwag nating patagalin to. Tara na. Ngayon ay nandito tayo sa Patar, Bolinao at sa kabila ng napakagagandang mga dagat dito ay natatago ang isa sa misteryo kagaya na lamang dito sa kalsada na to kung saan sinasabi nila na may nagpaparamdam daw. Ngayon ay 3 a.m. so gagawa tayo ng 3 a.m. 3 a.m. challenge at titignan natin kung totoo nga ba lahat ng mga sabi-sabi at mga kwentong kababalaghan dito sa kalsadang ito. Hindi mo ba nakikita? Parang may sumusunod na shadow. Wala ako nakikita. Shit, nalobat ng walang dahilan kahit fully charged. Kung kailan tayo aalis, saka sila nagpaparamdam di. Oh? Eh, ano yan? Light censored. Kung may mapipick up siyang tao dyan, iilaw yan. So, bakit siya umiilaw? Ano yun? Halika dito. Halika dyan. Parang totoo ata yung sinasabi nila na may bantay na ahas. Okay, so yan nga guys. Papakita ko sa inyo na yan. 3:38 a.m. Ayan. Ngayon kasi ang gagawin ko ay lalakarin ko dito hanggang doon sa dulo ng kalsada. So yan, tignan natin kung totoo nga. Pero sa ngayon, kikwento ko Ang tapang ng babaeng to, no? muna sa inyo yung experience namin dito sa road na to. Galing kami dun sa town, dun sa may El Pesca. Kaso, nag-transfer kami dito sa Patar kasi mas maganda nga yung mga beach dito. Habang naghahanap kami, napadaan kami dito. Tapos sabay kami nung kasama ko na parang ang creepy nung place. Ako, nung nagdadrive ako nun, talagang parang hindi ko pinapansin. Pero nararamdaman ko na parang ang bigat ng pakiramdam. Ramdam mo talaga na parang may presence. Pagkatapos nun, nakwento sa amin na dito daw sa kalsadang to, may nagpaparamdam. Kasi sila mismo, mga residente dito, marami talaga silang experience. Tapos doon daw kasi para siyang accident prone area. And siguro yun yung reason bakit marami ang nagpaparamdam dito. Si ate, nakwento niya sa amin yung experience niya. Naka-tricycle sila. And then siya yung nagda-drive. Tapos meron siyang dalawang angkas. Ngayon, doon sa may bandang papaliko, may nakita silang van na nasa harapan lang nila pero ang bagal daw ng patakbo. In-overtaken nila yung van. Sinilip daw nila sa gilid yung van. And then dun sila nagulat kasi nakita nila na yung mga pasahero doon sa van ay walang ulo. Oh! Baka walang ulo. Bilisan nila talaga yung takbo. Pagkatapos nun, hindi mo ba nakikita? Parang may sumusunod na shadow. Parang may sumusunod. Saan? Dito. Kanina pa. Dito sa may bandang doon. Nung nagsimula kami na maglakad Wala naman eh. dito sa kalsadang ito ay kanina pa parang may sumusunod sa amin. Ramdam namin na palakas ng palakas yung presence at para silang papalapit sa amin. Ang nakakatakot talaga na part kasi kinabukasan daw nun nabalitaan nila na may nadisgrasyang van papalabas dito sa Bolinao. Iniisip nila na baka yun yung van na nakita nila kasi merong sabi-sabi, alam niyo yung pamahiin na kapag nakakita ka ng tao na walang ulo, ibig sabihin daw nun parang may masamang mangyayari sa kanila. So yun, parang premonition yung nangyari. Diyan yun nangyari, dyan sa may papaliko. Alam mo yung pag nasa haunted place ka talaga, no? Parang yung konting sound, maririnig mo, parang natatakot ka na. Dito ang daming parang tunog namin na naririnig eh. Ilang minuto pa lamang na pag-e-explore dito sa lugar na to ay nagulat kami sa nangyari. Bigla na lamang nalobat yung flashlight namin kahit alam namin na full charge to bago kami mag-explore. Doon sa may bandang dun eh. Yung Yari flashlight. kayo. Sa likod mo. Shit. Ano ba yung meaning yan? Kasi pag may mga ganyan daw, nadadrain daw kasi yung energy ng ng light. Nadadrain kapag merong ibang presence.
Parang alam mo yun, kapag nag-ghost hunt ngayon ako, may mga places na bigla na lang siyang nalulobat. Kahit fully charged naman talaga siya ha. Full charge siya na pumunta kami dun. Tapos ganyan, nalulobat bigla. Totoo kaya yun? Kaya pala nung nandun sa... shit. Kaya nung nandun tayo, ang hihina na niya. Bigla siyang humina. Paano yan? Di, yun lang kuya, parang ano, matagal na po ba kayong nagja-jogging dito? Hindi, ngayon lang din po. Ay, ngayon lang. Kumusta naman yung ano yung experience nyo dyan sa daan-daan? Marami kaming na-interview dito ng mga residente na parang marami daw nadidisgrasya dyan. Tapos parang marami rin daw nagpaparamdam. Oo daw po, kasi yung kondo ko, may parang yan ka, white lady yan. Pero, Tapos kondo, prone May white lady daw. disgrasya dito. Kasi minsan po ginagawang drag race po dito. so dyan talagang marami nadidisgrasya dyan. Opo, marami din po, lalo po pag mga lasing po gano'n. Ano yung nagpaparamdam dyan, kuya? Mga babae na. O kaya accident po gano'n. Oh. Isa, try natin doon. Ahas pala. Problema dyan, wala tayong ilaw. Ang dilim, no? Enough na kaya yan? Sige, enough to. Sige. Itong flashlight, nalobat ng walang dahilan, kahit fully charged, iwan na lang namin dito. And meron daw nagpapakita na white lady doon. So tara, puntahan natin. Yan, iwan muna natin yan dyan. Sige. Yan, tingnan natin. Ba't kaya biglang nalobat yun, no? Weird. Ewan ko sa'yo. Ay no, ang dami talaga to. Daming puno. Ang dilim talaga. Natural. Sobra. Marami marami na rin dumadaan kasi anong oras na din. Eh alam nyo naman yung mga tao sa probinsya, maaga silang nagigising. Meron din yung kwento Probinsya yan eh. Talaga may puno dyan. ni ate eh. Kasi kanina nung i-interview namin si ate, parang last week lang, dito daw, dyan sa may papaliko, may nakita daw na nakatayong white lady. Pauwi din sila nun. Habang Oh. papalapit kami ng papalapit doon sa lugar kung saan nila nakita yung nakatayong white lady, ay pabigat ng pabigat yung pakiramdam namin. Palakas din ng palakas yung tunog sa paligid. Dito daw nila nakita yung white lady. Yan, dito. Nakatayo dyan. Pag yan nagpakita. Napagod ako maglakad ah. Ayan, oo nga. Talagang maaksidente ka dito kung mabilis ka. Medyo maano yung pakurba ng daan eh. So, dito tayo tumambay. Magantay tayo. Tapos tingnan natin kung may magpaparamdam sa atin. Matapang na itong babaeng to ah. Sa likod mo. Ibon yun. Naglato-lato. Gabi. Hindi, may naririnig ako. Parang ano, kasi di ba ang kwento nila dito, kanina ko pa naririnig yun. Ang kwento nila dito, di ba parang may bantay daw na ahas. Eh, kanina pa ako nakakarinig ng ano yung ganun. Parang ahas. Ibang ahas yun. Ang weird pa ngayon nung tunog nung mga parang mga dahon. Kasi para silang ginagapangan. Para kang may maririnig talaga na gumagapang. Oh, naman wala na yung tunog. Ahas nga. Dito tayo. Kailangan mo nga dun. Ano yun? Sa mismong kinakatayuan namin, dito nila sinasabi kung saan marami daw ang namatay at naaksidente. Patuloy pa rin ang pagkaluskos sa paligid, ngunit hindi namin ito makita dahil nga nalobat yung flashlight namin, kaya't pinakiramdaman na lang namin ang paligid. Yan, antayin natin. Hanggang may magparamdam.
Tapang What mo, if ah. mag-seance? Wala akong dalang ano eh. Pag nagpakita, wala kasi kaming dalang kandila tatakbo ka. ngayon. Yung best way kasi para kung yung best way kasi para kung gusto mo na magtawag ng spirit is mag-seance talaga, seance. Parang sila eh. Magtatawag ka ng spirit, Parang dalawa yata sila. Isang cameraman, tsaka siya. ganun. Tapos pwede mo rin silang makausap through seance, magpaparamdam sila, ganun. Pero ngayon kasi hindi kami prepared para mag-seance. Wala akong dalang handle. Bakit nung umupo ako, parang bumilit yung pakiramdam ko. Pero imagine mo, Bing, ha? Dito sa inuupuan ko ngayon, may namatay dito. May bumulagta dito, may namatay dahil sa aksidente. Dito mismo. Ilang minuto na kami na nandito, ngunit wala pa namang nagpapakita, kaya't napagdesisyonan na sana naming umalis. Ngunit dito kami nagkakamali dahil nagsisimula pa lamang ang kababalaghan dito sa lugar na ito. Panooring mabuti ang video na ito dahil siguradong kikilabutan din kayo. Ayun, sa ngayon, wala naman nagpakita sa amin. Pero, ramdam mo yung presence eh. Kanina ko pa naririnig yung parang totoo ata yung sinasabi nila na may bantay na ahas. Paalis na sana kami dito nang mapansin ng kasama ko na patay sindi yung ilaw sa likod ko. Motion censored streetlight ito kaya't lumalakas ang ilaw nito kapag may nadedetect na tao o sasakyan. May dumaan nga eh. Wala namang ibang tao maliban sa amin. Ang nakakapagtaka pa ay doon mismo sa pwestong iyon ang sinasabi ng mga residente kung saan may nagpapakitang white lady. Before tayo umalis, May dumaan eh. mag-pay tayo ng respect doon sa mga entities na nandito. And then, after nun, o diba? Kung kailan tayo aalis, saka sila nagpaparamdam di. Oh? Ano? Mga dumadaan eh. Kaya takot mo sarili mo. Ha? Patay sindihan? Ano yan? Light censored. Kung may mapipick up siyang tao dyan or sasakyan, iilaw yan. So bakit siya umiilaw? Baka may aso. Asong dumaan. Ano? Sigurado kami na hindi sira yung streetlight dahil kanina naman ay hindi ito nagpapatay sindi. Baka sira na. Diba sensitive yan kapag may gagalaw? Kapag... Ano yun? Halika dito. Kadyan. Narinig mo yun? Iba yung tunog na yun. Hindi yun nahulog na dahon, nahulog na branch. Parang
siyang ang bilis na pumunta dito sa puno na to pagkatapos lumipat doon sa kabilang puno. Paniki o manananggal. Ay, ayan na. Nagpaparamdam na. Kailangan mo nga kanina. Wala kami nakikita. Ngayon, siguro parang enough na yun yung mga na-experience namin ngayon na parang example yun yung flashlight namin na lobat. Tapos kanina pa kami may naririnig dito na parang gumagapang. And then yung isa, yung pinakauna pa lang, yung start pa lang ng road, yung may parang sumusunod sa atin na shadow. Siguro parang enough na yun for now. Kasi medyo matagal na rin kami nagstay. And then, subukan na ulit natin next time kung nandito pa rin tayo sa Patar. Subukan ulit natin na pumunta ulit dito. Bago kami lumisan sa lugar na ito ay nag-alay kami ng dasal para sa mga entity na nandito sa lugar na ito. Yan, tama yan. Ayun, tapos na. Hanggang sa muli mga kaibigan.